Ang pagbili ng sasakyan ay pwedeng magdala ng happiness. Pero meron din po mga pagkakataon na pwedeng trahedya ang dala nito. Tulad na lang po na nangyari kay Joshua Brown na isang 40-year-old member ng US Navy. Sumobra po kasi ang bilib niya dun sa nabili niyang Tesla Model S na pinangalanan niyang Tessie. Tiwalang-tiwala po kasi siya dun sa autopilot system nito. Kaya palagi niya itong ginagamit at kadalasan nga ay pinopost niya pa sa YouTube ang mga ride niya na naka-autopilot. Then isa po doon sa mga pinost niya ay napansin at ni-re-upload ni Elon Musk mismo sa Twitter na umani naman po ng millions of views. Kaya ito pong si Joshua Brown ay lalong na-encourage na maggawa pa ng mga videos using the autopilot. Kaya lang guys, pagdating po ng May 7, 2016, tulad ng dati ay nag-drive siya uli na naka-autopilot pero this time, ang napili niya naman pong location ay sa may Florida Highway. At during po dun sa biyahe niya ay 7 times siyang winarningan ng system na humawak na siya sa manibela para mas safe. Kaya nga lang guys, buong-buo kasi ang tiwala nitong Joshua sa kanyang Tesla Model S. Hindi niya po pinakinggan yung mga warning. Ang hindi niya po alam, mayroon palang 18-wheeler truck sa opposite lane na kakaliwa at tatawid sa harapan niya. Kulay white itong 18-wheeler truck tapos nataon pa nun na matindi ang sinag ng araw. Ito po yung tipong kapag tinamaan ka ng sinag ng araw ay ibababa mo yung visor at mag-i-slow down ka dahil mahihirapan kang makita yung nasa harapan mo. Kaya lang itong si Joshua ay diretso lang sa pag-autopilot. Sa kasamaang palad, yung palang puting kulay ng trailer truck at saka yung matinding sinag ng araw ay makakaapekto rin dun sa autopilot kasi hindi rin po nito nakita yung truck na papatawid. Kaya ang nangyari po ay lumusot itong Tesla Model S dun sa ilalim ng truck. Natabas yung kotse mula dun sa windshield hanggang dun sa bubong, natanggal po yun. Kasi umaandar po ito ng mahigit 119 kph. And then guys, bumangga pa po yung Tesla Model S sa pader at saka sa poste. So as you can imagine, instantly na-deads itong si Joshua. At siya po ay nalagay sa history natin na unang taong natsugi sa paggamit ng semi-autonomous driving system. Bisperas ng Pasko 2009, dinadrive po ng isang babae na nagngangalang Gurjit Rator sa Richmond, Virginia, ang kanyang 2001 Honda Accord. Sa likod naman po nitong Accord ay nakaupo ang 3 anak niya. Nang walang ano-ano'y nabangga sila ng isang mail delivery van. Hindi naman po masyadong malakas yung pagkakabanggap pero enough na yung impact para mag-deploy yung airbag nitong Accord. Kaya lang guys, nung mag-deploy po itong airbag, yung canister inflator niya na gawa po sa metal ay napalakas yung sabog. Nagkapira-pirasok po itong metal canister. At isa dun sa kapirasong metal ay diretso pong tumama doon sa leeg ni Gurjit dahilan para maputol yung kanyang carotid artery. Yan pa naman po yung artery na katulad ng mga napapanood natin sa pelikula na pag tinamaan ng bala ay hindi mapigil yung pagsirit ng dugo. Kaya just imagine the horror na napanood nung 3 anak niya. Kasi unti-unti pong nawalan ng buhay yung nanay nila na ubusan ng dugo. Ang airbag po kasi ng karamihan sa mga Honda noon ay gawa ng Takata Corporation na gumagamit ng chemical na tinatawag na ammonium nitrate. Nilalagay po nila yan dun sa loob ng metal inflator canister. Kaya lang guys, ito palang ganitong chemical. Kapag naluluma at naiinitan, katulad halimbawa dito ginamit sa Pilipinas kasi tropical country dito sa atin at mainit, nagde-degrade po pala yung chemical na yan. At kapag ito po ay na-activate or nag-deploy, mas mabilis at malakas yung sabog na mangyayari na magmimistula po itong granada na magsasambulat ng mga metal shrapnel. Ang masakit nito guys, milyong-milyong mga Honda units ang mayroong ganitong klase ng Takata airbags. Hindi po naging mabilis ang pagkilos dito ng Honda at saka ng Takata. Hindi po sila agad nagpa-recall. Kaya marami pang mga naging aksidente na katulad nito. Umabot po sa 27 ang mga na-deaths at mahigit 400 ang nasugatan. At syempre pa maraming inubos na pera dito ang Honda sa multa at saka pagbabayad dun sa mga naging victims. Tapos sa dami po ng mga pina-recall na defective airbags ay nalugi itong Takata at nag-file ng bankruptcy. August 28, 2009, sinundo ni Mark Saylor ang kanyang asawa na si Cleophie, pati na rin ang kanyang 13-year-old daughter na nagngangalang Mahala at ang bayaw niyang si Chris. Ang ginamit niya pong sasakyan noon ay isang loaner car na Lexus ES350. Ang loaner car po kasi ito yung kotse na ipinahihiram ng isang dealership or ng kasa kapag nagpapagawa ka ng sasakyan or pinamimaintain mo sa kanila yung sasakyan. Ang problema guys, itong loaner car or itong kotseng ipinahiram ng kasa
ay nai-report na nagkakaroon ng trouble. Tumutulin daw ito nang wala sa control. At kahit na alam na ng Lexus na may diferensya itong loaner car, ay ipinahiram pa rin nila ito kay Mark. So nung ginagamit na po ito nila Mark, ay ganun din po ang nangyari. Bigla itong tumulin at hindi makontrol. Kahit tapakan ni Mark yung preno, ay hindi ito umi-effect. Patulin lang ng patulin itong Lexus ES350. Sa takot po nila, itong si Chris na nakaupo sa likod ay tumawag sa 911. Inireport niya na hindi nila makontrol yung pagtulin ng kotse. 911 emergency, what are you reporting? Yeah, we're in a Lexus. We're going north 125. Mm-hmm. And accelerator. Yeah, we are passing. Where are we passing? We're going 120 Mission Gorge. We're in trouble. We can't. There's no brake. We're approaching an intersection. Hold on. Pray. Okay. Oh shoot. Okay. Hello? Ilang segundo pa ay naputol na ang tawag. Kasi guys, bumangga na po itong Lexus sa isang Ford Explorer. Nawalan ng kontrol tapos rumampa. At sa pagbagsak po nito ay lumiyab at nasunog na po ng gusto itong Lexus. Wala pong nakasurvive. Ayon po sa investigasyon ay umipit yung accelerator pedal nito doon sa floor mat. And then lumalabas din po sa investigasyon na 2007 pa lang pala ay alam na ng Toyota yung issue na ito na pwede na sana nilang remedyohan para naiwasan na magkaroon ng aksidente. Kaya lang guys, hindi nila agad ito inaksyonan. So sa mga hindi po nakakaalam, ang Lexus po kasi ay pag-aari ng Toyota kaya sagot po yan ng Toyota. Nagbayad po sila ng total of 1.2 billion US dollars sa multa at saka sa other damages. January 4, 2026, mayroon pong isang 29-year-old na lalaki na nagdadrive ng kanyang nabiling Nissan GT-R sa Johor Bahru, Malaysia. Hindi birong kotse itong Nissan GT-R. Kasi kaya po nitong mag-produce ng 565 horsepower at kaya po nitong umarangkada ng 0 to 60 mph in just 3 seconds. Sa mga ordinaryong sasakyan, pagka ganyan na po kabilis ay mahirap po yung kontrolin. Pero iba po itong Nissan GT-R. Kasi guys, ito po ay may sophisticated electronics na ginagawang stable yung pag-andar para makontrol yung napakabilis na pag-accelerate. Kaya lang guys, ang problema kasi sa technology ay hindi naman po 100% na palaging maganda ang performance niyan. At na-tsempo po yan noong January 4 dito sa 29-year-old na lalaki. Kasi ayon po sa investigasyon ay nawalan ng kontrol itong Nissan GT-R at bumangga sa isa pang sasakyan. Sa tulin ng andar ng GT-R, instantly na deads yung driver ng GT-R mismo at saka yung driver noong sasakyan na bangga niya. Ang problema po kasi sa ganitong mga supercars ay sobrang powerful po ng mga makina nito. Kaya kapag natapat po ito sa isang driver na hindi naman ganun ka-skilled, pagkatapos sobra ang tiwala dun sa electronics o dun sa technology, ay dun po nagkakaroon ng disgrasya. Pero alam nyo guys, hindi lang po sa mga supercars makikita yung mga ganyang klase ng technology ngayon. Kasi kahit dun sa mga regular cars, ay pa-high-tech na ng pa-high-tech ngayon. Ang dami-dami ng mga safety features. Na kuminsan yung driver tuloy ay nabibigyan ng feeling na super safe gamitin itong sasakyan. May mga driver na masyadong umaasa dun sa technology kaya nagiging careless at overly dependent dun sa mga safety features. Kaya nga po maraming mga nagsasabi ng mga veteran drivers. Yun daw mga modern cars ngayon ay tinuturoang maging stupid yung mga drivers. Kaya yung mga bagong drivers daw ngayon, pag pinahawak mo ng lumang sasakyan ay nangangamote. So, advice ko lang po doon sa mga new drivers ay huwag kayong masyadong maging dependent doon sa technology o doon sa mga safety features. Mas maganda na i-develop nyo pa rin yung skills para kung sakaling mag-fail yung technology ay hindi ka magpapanik at makokontrol mo pa rin ang sitwasyon. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong pinagkwentuhan natin ngayon or at least man lang nakapulutan nyo ng aral. Kung meron pa po kayong mga gustong idagdag dito sa mga ikinwento ko ay pwede nyo pong ilagay yan sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!